Amen. Thank you, Pastor. Good morning po sa inyo lahat. At how I wish meron akong ganong boses kay Pastor Dexter ano? At kay Jude. At hanggang dito lang yung boses ko mga kapatid. Talagang how I wish. But I hope and pray for a few minutes ay meron akong may babahagi po sa inyo. At meron tayong, thank you sir, meron tayong napagandang mensahe kagabi na natanggap. It seems na yun na po yung final message. Amen? Kaya sabi ko, wow, it seems na mag-invitation na si Pastor kagabi. Pambihira, no? Kaya sabi ko pambihira. At kaya maraming salamat po. It's really a great blessing na nandito tayo sa ganitong klase ng gawain. Habang kayo nakatayo na po, buksan natin ang ating pong mga Bibles. Sa 2 Samuel chapter number 23, yun po yung ating tema, all about the mighty men of David. So yun po ang ating pastor, salamat po na meron siyang puso para sa makalalakihan at ma-develop at ma-share ang kanyang wisdom. Salamat na yung ibinibigay na wisdom sa kanya ng Panginoon ay kanyang ibinabahagi po sa atin. And hope and pray na makita po natin yon. The Bible says, let's begin reading from verse number 8 at hanggang verse 12 po ako. 2 Samuel chapter 23 verse number 8. These be the names of the mighty men whom David had. The Tachmonite that sat in the seat, chief among the captains, the same was Adino the Isnite. He lifted up his spear against 800, whom he slew at one time. And after him was Eleazar, the son of Dodo the Ahohite, one of the three mighty men with David, when they defiled the Philistines, which they were gathered together to battle, the men of Israel were gone away. Ito nakakalungkot. Verse 10, he arose and smote the Philistine until his hand was weary, and his hand clave unto the sword. And the Lord wrought the great victory that day. And the people returned after him only to spoil. Verse 11, and after him was Shammah, the son of Agi, the Hararite, and the Philistines which gathered together in a troop, where was piece of ground full of lentils, and the people fled from the Philistines. But he stood in the midst of the ground and defended it, and slew the Philistines, and the Lord wrought a great victory. Let's go to the word of prayer. Dakila naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat sa panibagong araw. Umaga na binigay niyo po sa amin. Maraming salamat po sa programa ng aming simbahan. Maraming salamat, Panginoon, sa vision ng aming pastor para ang kanyang mga natutunan, mga bagay na binibigay niyo po sa kanya ay may bahagi rin po sa amin, Panginoon. Thank you for this great men that are here this morning. Pagpalain niyo po at dalangin ko na patuloy yung pangunahan ng aming pag-aaral. Once again, dear Lord, I do pray, bigyan niyo po ako ng maayos na boses. Ito lamang po, Panginoon, ang aking hinihiling sa inyo na sa pamamagitan ng inyong mga salita at maibahagi ko, Panginoon. Kaya, Panginoon, kailangan ko po, please, dear Lord, at marinig nila ang inyong pong mga salita. This is not my word, this is your word, dear Lord. I'm just only a voice. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon pong ito. Be the one to lead us. Continue to help us, dear Lord. Patawad po sa nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ito pong lahat ang aming dalangin at pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you so much. Good morning. Please be seated in the presence of our God. Nakagaya po ng sinabi po ng ating pastor, bago po nagkaroon ng ganitong pagtitipon, ay maraming mga meetings, and I thank God na ako po ay maging bahagi sa napakalaking gawaing ito na ipinagkakatiwala ng Panginoon sa ating pong pastor. And
pinag-uusapan po namin papaano ma-impart at papaano po magkakaroon ng ating mga simbahan ng mga magigiting na mga lalaki. Pag sinabi nating mighty men, ay mga magigiting na mga kalalakihan. So napaganda po yung ating tema, building the mighty men of our church. At sa umaga pong ito, mga kapatid, ang pag-uusapan, binigyan po ako ng topic ni Pastor, all about building a legacy. Building a legacy. Now, makita po natin sa ating talatang binasa in chapter number 23 in the book of 2 Samuel, ang sabi ng Bible, "This be the names." So narito nakasaad ang ilan sa mga tauhan, and we know that David was a king. At bilang hari, mga kapatid, ay may mga taong nakapaligid sa kanya na kanyang pinagkakatiwalaan at tao na itinalaga ng Diyos upang maging bahagi back in those time, in the time of David. Kaya sabi po ng Bible sa verse number 8, narariyan, "These be the names of the mighty men." Ito ang mga nakatalang mga pangalan ng mga magigiting na lalaki sa kapanahunan ni David. And I do believe, kung mayroong mga tao noong kapanahunan ni David na mga magigiting na lalaki, I do believe hanggang sa panahon po natin ngayon ay magkakaroon at nagkakaroon pa rin tayo ng mga taong magigiting sa gawain ng ating Panginoon. So makita natin bakit sila po naging magiting. Sapagkat nag-iwan sila ng magandang legacy. Tinawag silang magiting. They were the mighty men of David because nakita natin yung ginawa niya. Narito po ang sabi ng Bible, "These be the names of the mighty men of David, the mighty whom David had. The Tachmonite that sat on the seat, chief among the captains, and the same was Adino the Esnite. He lifted up his spear against 800, whom he slew at one time." Just imagine mo, sa kapanahon ng iyon, ang sabi po ng Bible, siya ay nanindig, tumindig, at ang sabi ng Biblia, ginamit siya ng Panginoon upang lupigin ang 800 na kaaway ng mga Israelita. So just imagine, mga kapatid, bagamat hindi na isinaad ng Bible, paano yung ginawa yun, but he made a record. Nag-iwan siya ng legasiya. Nag-iwan siya ng magandang legasiya. And another one, ang sabi po ng Bible dyan, in verse number 9, "And after him another man was Eleazar, the son of Dodo, the Ahohite, one of the three mighty men with David. When they defiled the Philistines, they were gathered together in battle, and the men of Israel were gone away." Makita natin, mga kapatid, back in those time, ay may mga tao sa panahon ng labanan, may mga taong umaatras. May mga taong tumatakbo. But hindi na pinangalanan yung tumakbo. Salamat sa Panginoon. At ang sabi po ng Bible, merong isang tao, and he arose, and he smote the Philistines, and his hand was weary, and his hand clave unto the sword. Bagamat may mga tao na tumakbo, hindi na binigyan ng pangalan, pero merong isang tao, ang sabi po ng Bible, his hand was weary. Napagod yung kanyang kamay, at ang sabi po ng Bible, bagamat napagod yung kamay, hindi na binitawan yung kanyang sibat o yung kanyang espada, hindi na binitawan ng kanyang armas, meaning to say, at ang sabi ng Biblia, his hand was cleaved unto the sword. Oh, mga kapatid, just imagine, itong taong ito, habang siya'y nakikipaglaban, wala na siyang kasama. At nakalagay sa nakatala siya, kasama doon sa magiting na sundalo ni David. And another tao ulit, na sundalo ni David, ang sabi ng Biblia, another names is Shammah. Ano lang po ang ginawa ni Shammah, the son of Agi? And the Philistines were gathered together, the troop, and where was a piece of ground of lentils, and all the people fled. Ganoon na naman ulit, umalis na naman yung mga tao. And once again, another man stood in the midst of the ground and defended it. Mga kapatid, sila po ay nagpakita at nag-iwan ng magandang legacy.
Now, ano po ang ibig sabihin ng legacy? At gusto ko po na maintindihan niyo po. So once again, the title of this message this morning is Building a Legacy in Our Church. Building a Legacy in Our Church. Now, ano po ang ibig sabihin ng word na legacy? The word legacy means something transmitted by or received from an ancestors or predecessors or from the past. Yan ang ibig sabihin ng word na legacy. Another word is a long-lasting impact. Ito ang gusto kong napagandang meaning ng legacy. A long-lasting impact of particular events and action that took place in the past or of a person's life. Ulitin ko po, a long-lasting impact of particular events and action that took place in the past or of a person's life. Sa Tagalog, pag sinabi nating legacy, sa Tagalog ay legasiya or pamana. Amen? Napakaganda yung meaning. Sabi po ng meaning is a long-lasting impact. Kaya nga mga kapatid, ang ating ginagawa ngayon ay magkakaroon ng impact sa mga darating na panahon. Ulitin ko po, a long-lasting impact. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga bilang isang mananampalataya. Now is our turn. Tapos na ang panahon ni David. Tapos na ang panahon ni Shema. And now, we are in our time today. Ito ang kailangan natin. Magkaroon po tayo ng tinatawag na living legacy. A living legacy. Mga kapatid, napakahalaga na maunawaan natin to mga kapatid. Now, pag sinabi nating living legacy, buhay na pamana. Buhay na pamana. Na ito po yung napagandang iiwanan natin sa mundong ito. Dapat nating maintindihan. Hindi natin hawak yung ating panahon. Hindi natin hawak yung ating buhay. May panahon na nandito tayo at mayroong panahon na iiwanan natin ang lugar na ito. Napakahalaga na magkaroon tayo ng tinatawag na living legacy. A living legacy. Kaya nga mga kapatid, ang tanong ko po ngayon pong umaga, ano ang iiwanan nating legasiya? Kaya nga pag sinabi nating legasiya, ito ay marka. At napaganda, dapat magandang marka. Marka ng ating pananampalataya. Sapagat dapat nating malaman, marami din nag-iwan ng marka, pero hindi magandang marka. Pero hindi ba napaganda na mag-iiwan po tayo ng marka sa pananampalataya? Marka na nakita, sabi nga ng ating pastor kagabi, nakita yung kapangyarihan ng Diyos. Marka, pakilakas ng brad, please. Marka na nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa bawat buhay natin. Bakit po? Simple, nagpasakop tayo doon sa salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, isang araw, iiwanan natin ang ating lugar. Iiwanan natin ang ating mga ministry. Pero napakaganda na mag-iwan po tayo ng magandang marka. Ang sinasabi kong iiwanan natin ay hindi mag-quit, but panahon na matatapos na ang ating panahon sa mundong ito. Panahon na matatapos na ang ating kontrata. Don't you know that God put us in a race at ang Panginoon lamang ang nakakaalam hanggang kailan at hanggang saan po tayo dito. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga. We need to understand, ulitin ko po, what kind of legacy ang ating iiwanan pag natapos na ang ating panahon. Isang legasiya ba na tayo ay nag-quit sa ministry? Isang legasiya ba na tayo ay nagpatamad-tamad sa ministry? Isang legasiya na hindi pinahalagahan ng gawain ng Diyos? Kaya nga
nga mga kapatid, sana umalingaw-ngaw sa ating mga puso at isipan at isang araw, magsimula tayo na magkaroon at mag-iwan tayo ng magandang legasiya. The legacy of faith doesn't happen overnight or by an accident. Ulitin ko po. A legacy of faith does not happen overnight or by accident. It is always by plan. Ito ay pinipili at ito ay pinaplano. Amen? Kaya nga magpasalamat tayo na meron po tayo nakikitang ganito. Now, nakita natin the challenge sa gabi, mga kapatid. Sabi ko nga kagabi, pambihira. Grabe. Salamat na may nakikita tayo. Salamat, sabi nga ng ating pastor, ang panahon ngayon ay hindi na Catholic kontra sa Baptist. Or Catholic o Baptist kontra sa mga Pentecostal. But it's Baptist against Baptist. But mga kapatid, kaya napakahalaga na tayo po'y maninindigan by the grace of God. At isang araw, pag natapos ang ating panahon, ay magkakaroon po tayo ng magandang legasiya. No to compromise! We can say, just like the words of the Apostle Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Hindi po nangyari overnight. At hindi ho aksidente. And I do believe with all my heart, nandito ngayon tayo sa ministry, nandito ngayon tayo sa conference na ito, niloob ng Panginoon. It is God's will for you na makarating tayo dito at makita natin at maintindihan natin what is happening in the ministry. Hindi yan aksidente at hindi po yan mangyayari overnight. Kaya nga po mga kapatid, ito po ay daily obedience, integrity, and commitment. It's all about leading by example. In our home, in our workplace, in our church. Don't you know, brethren, the choices we make today shape the spiritual inheritance we leave for those who follow us. Ulitin ko po. The choices we make today shape the spiritual inheritance we leave for those who follow us. Yung pinipili natin, ngayon yung ginagawa nating pagpili, na mag-iiwan tayo ng magandang legasiya, ay yun yung magsishape ng mga taong iiwanan natin at yung mga taong sumusunod po sa atin. Naalala ko, sabi nga ng ating pastor kagabi, kung tayo po ay tatay, may mga sumusunod sa atin. We are a leader in the home. And it is sad kung iiwanan natin sila ng hindi magandang marka. Ang nakakalungkot kung iiwanan natin sila ng hindi magandang legasiya. Kaya nga ulitin ko po ang katanungan, anong klaseng legasiya ang iiwanan natin pag natapos na ang ating panahon? Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga. Now I'm going to give you 3 practical ways as far as leaving a legacy is concerned. In building our legacy, napakahalaga po, there is a practical ways na napagandang makita natin at makuha natin upang lang sa gayon, ito po yung magpapaalala sa atin na meron tayong dapat gagawin. Number 1, a practical ways, it is a daily obedience. It is a daily
obedience. Araw-araw na pagsunod. Araw-araw na pamumuhay. Hindi po tayo mga kapatid gagawa kung kailan maisipan natin. Hindi tayo magpapakatino kung kailan mo lamang gustong maging matino. Kinakailangan simulan natin ngayon at magsisimula ngayon. Araw-araw natin gagawin. It is a daily walk with God. A daily walk with God. Kaya lagi ko nga pong sinasabi, a daily walk with God. Kaya nga, the word walk, it is not only a literal walk, but the way we live from day to day. Kaya nga sanayin natin na ang ating sarili ay sumusunod sa salita ng Diyos. Araw-araw na pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi lamang araw ng linggo, sapagat pupunta tayo sa church, susunod tayo sa salita ng Diyos. Mga kapatid, it is a daily walk. Hindi lamang mananalangin tayo kapag araw ng linggo, sapagat pupunta tayo sa church. Hindi mananalangin tayo ngayon sapagkat Wednesday, pupunta tayo sa church. No, it's not. It is a daily walk. It is a daily walk. Kaya nga mga kapatid, let our action reflect our faith. Kaya kung meron po tayong matibay na pananalig sa Panginoon at nakahandang sumunod sa Panginoon, gagawin natin yon araw-araw. Sa totoo lamang po, madaling manindigan at madaling sumunod kapag magkakasama tayo. Amen? Madaling sumunod at madaling gawin ang isang bagay kapag madami tayo. But the question is, pag tayo na lamang mag-isa, kung kayong mga kabataan ay nandoon sa inyong eskwelahan, will you be like Shama na maninindigan? Maninindigan sa mga bagay na ating natutunan. Oh, madali, sabi ko madali. Madaling sumigaw ng amen pag nandito tayo sapagat marami tayong kasama. Praise God for that. We are excited. Salamat sa Panginoon. But we need to understand that it must be a daily obedience. A daily obedience. Pagsunod araw-araw sa pagsunod sa salita ng Diyos. That's why it is a personal challenge for us, brethren. That's why we need to set a goal. Kaya nga, araw-araw na gagawin natin. Kaya nga sa mga tatay, nakikita kaya tayo na nagbabasa ng Bible ng ating mga anak? Nakikita ba talaga tayo na nananalangin ng ating mga anak? Alam niyo po, before, pag mananalangin po ako sa kwarto, and even sa office, nilalak ko para wala makadisturb sa akin. But, sabi ko, binababaguhin ko. Hindi na ako maglalak at hayaan kong pag pumasok yung aking mga anak at makikita nila na ako'y nag-pray. At least, hindi lamang nila ako nakikita nag-pray sa pulpit. Hindi lamang nila ako nakikita nag-pray sa public o sa private, sa public. But, at least makikita nila ako na ako'y nananalangin privately. It is a daily walk. Amen? Kaya nga may question for this morning, tayo pong mga tatay, nakikita pa kayo tayo ng ating mga anak na nananalangin? Hours madaling manalangin publicly. But napaganda mga kapatid, kung yun yung buhay natin, ito po yung ating ginagawa araw-araw mga kapatid. Yan na yung buhay natin. Kaya mga kapatid, it is a daily obedience.
in building a legacy in our life, in our ministry, in our church, it should be a daily obedience. We need to make a decision that we will do it daily. Yan na yung practice natin. Yan na yung buhay natin. It is a daily walk. Kaya nga salamat sa Panginoon sa prinsipyo ng salita ng Diyos na ating natutunan. Kaya pag susumikapan natin by the grace of God na ito na talaga yung buhay natin, it's because we want to live a life that is pleasing to God and we want to live a good legacy. Kailangan natin, it is a daily obedience. Amen? Ulitin ko, let our action reflect our faith so others see Christ in us. Makita nila ang Panginoon sa atin. Makita ang Panginoon sa atin pag tayo'y nasa church, nasa trabaho, nasa tahanan, makikita ang Panginoon sa atin. Saan man tayo mapunta, nakikita ang Diyos. Kaya nung sabi ni Jesus Christ mismo, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. A daily obedience. Alam niyo, sabi ko nga po, sinasabi ko po sa simbahan namin, lalo sa mga kabataan, even sa mga tatay, baka naman sumusunod lamang kayo pag nandito kayo sa simbahan, pero pag wala na kayo sa church, wala na. At yun ang nakakalungkot. Live it out daily. Daily obedience. Ipinapamuhay araw-araw. Amen? In a daily basis, nakikita ang Diyos sa ating buhay. I do believe with all my heart sa preaching ni Pastor kagabi. Si Elisha, nakikita niya si Elijah. At yun, ang kanyang nakita, papaano si Elijah lumakad sa Panginoon, mamuhay para sa Panginoon. That's why gusto niya the double portion of the Spirit of Elijah. Number 2, not only daily obedience, a practical ways. Number 2, we need to teach and encourage. We need to teach and encourage. Sabi ko nga kagabi, habang nakikinig ako ng preaching sa sinasabi ng ating pastor, salamat na yung kanyang burden, yung kanyang puso sa ministry, kanyang itinuturo, kanyang ibinabahagi, at ini-encourage tayo to be like Elisha. He is our Elijah. He is our Elijah. He's giving us the principles of the Word of God. He's teaching us. Hindi niya ipinagdadamot. Kaya tina-challenge tayo. Kung gusto mong maranasan, yan ang pinakamaganda. Maranasan natin yung miracle ng Diyos sa buhay natin. Yan ang maganda sa atin, mga kapatid. Hindi lamang tayo naniniwala sa Diyos, but we really experience the power of God in our life. Kaya nga ang Diyos ay hindi pantasya. Ang paniniwala natin sa Diyos ay hindi pantasya. It is a reality. Nakikita natin, nararamdaman natin, at nararanasan natin yung power ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung ating galing, but it is the power of God. We need to teach and encourage. We need to invest in the spiritual growth. If you are a father, you need to invest in the spiritual growth of your children. Amen? We need to invest in the spiritual growth
of our children and our family. Yan o yung mahalaga mga kapatid. Mag-invest tayo. Don't you know, brethren, itong nakikita natin na court, this is the investment of the members of Christian Bible Baptist Church. How does it feel to be a part of this work right here? Let me encourage you, yung mga miyembro na meron kayong part dito, kung meron bang masaya kayo. Why is that? You have an investment. Investment. Kaya nga naalala ko laging sinasabi ni Pastor, the good investors ay nag-i-invest sa maganda at lumalagong business. Are you listening? Amen? A good and wise investors invest in a business that is growing. But let me tell you, your investment is for the glory of God, for eternity. Well, in fact, maliwanag na yan sa atin. Ano mang ginawa natin sa mundong ito, iiwanan natin. But praise God, if you have an investment in this place right here, and now, maraming nag-i-enjoy at marami pang makikinabang. Habang nakatayo ang building na ito, marami pang mga revivals ang mga mangyayari at marami pang mga preachers ang masa-challenge. Why is that? Because you invest. Also, we need to invest in our family as far as spiritual growth is concerned. Amen? Kaya nga salamat sa Panginoon. Yung mga anak natin, nakikita natin na minamahal nila ang Diyos is because nag-i-invest tayo sa kanila at nakikita nila ang kahalagahan ng ministry. And also, we are as a pastor, we are investing in the life of the members na dapat maintindihan nila na meron silang investment at maglalalago sila, mamahalin nila ang Panginoon at magkakaroon sila ng bahagi sa gawain ng Diyos. Practical ways na gagawin natin, we need to teach and encourage. Thank God for the encouragement na natatanggap natin every time that the Word of God is being preached. And even also, if you are a father, teach our children. Mag-invest tayo sa buhay nila. Mga kapatid, dapat nating malaman, napakatindi ang kalaban ngayon. Well, in fact, sabi ko nga po sa mga nakalipas na araw, naalala ko noon, kwento lamang na naririnig ko kay pastor as far as pastoring is concerned. But right now, nararanasan ko yung mga kwento. It's happening in our church. But sabi ko, sige lang. The life must go on. The life must go on. Sabi ko, ganun pala yung puso ng lingkod ng Panginoon na pagka nakikita mo, napapahamak yung mga tao na sapagkat hindi sila nakikinig. And sometimes they are passive sa kanilang naririnig. Kaya nga sabi ko nga sa inyo mga kapatid, itong telepono natin, pag ginamit natin ng maayos, maraming magagawa. Pero pag hindi tayo naging maingat, at hindi tayo naging mapagmatsyag, uubusin din yung oras natin at maaring ilayo tayo sa ginagawa natin. Alam niyo, matinding kalaban ngayon, pornografiya. Pornografiya. At hindi lamang ito, ang involved ay mga kabataan. And even the adults and even fathers today are hooked in pornography.
Kaya nga mga kapatid, pag hindi tayo naging maingat, they better listen to the Word of God. Better listen to the men of God. When the Word of God is being preached, listen. Salamat na binigyan tayo ng men of God na nangangaral. Walang exempted sa atin. Huwag niyong sabihin malakas kayo. Huwag niyong sabihin graduate na kayo sa Philippine School of Scriptures. Huwag mong sabihin you have the degree. You have all the things of this world na pwedeng magmalaki ng tao. Ang sabi ng Bible, the devil is like a roaring lion walking about seeking whom he may devour. Aalisin niya ang iyong kagalakan. And the saddest thing is, pag pina-enjoy ka ng dyablo, ikaw lang ang nag-i-enjoy. Pero pag siningil ka na ng kasalanan mo, damay-damay lahat. Damay-damay lahat. At ang nakakalungkot, kung tayo pang mga tatay, sira ang ating pamilya. Minsan iniisip lamang natin yung sarili natin. Sarili mong kasiyahan, sarili mong kalayawan, sarili mong kapakinabangan. At hindi din iniisip. Ang nakakalungkot yung matagal mong binild. Bigla mang guguho sa sandali lamang. Kaya mga kapatid, salamat po sa mga lingkod ng Diyos, ating pastor, na patuloy na nagtuturo at nag-i-encourage sa atin. He is investing his life. He is doing just like Elijah in order for us na makita natin ang gawain ng Diyos. Kaya mga kapatid, magkaroon tayo ng goal sa buhay natin. Isulat natin ano yung mga bagay na dapat natin gawin. Ako'y naniniwala sa mga nagtatrabaho, kung meron kayong goal sa inyong trabaho, meron kayong gustong maabot sa inyong trabaho, but I do believe with all my heart, dapat magkaroon ka din ng goal sa buhay mo as a Christian, as a member of our church. You need to set a goal. The saddest thing, kung meron kang goal sa lahat-lahat, pero ang walang goal ay yung spiritual na buhay mo. Sometimes, sabi ko nga sa simbahan po namin, I am not against sa pag-aaral nyo secular, na pinapaaral kayo ng mga magulang ninyo. But, kung ang focus mo lamang ay secular at iiwanan mo ang ginagawa mo sa church, that's nothing sa harapan ng Diyos. That's nothing sa harapan ng Diyos. Kaya nakakalungkot sa mga kabataan na nandito kung nakafocus lamang kayo secularly at wala kayong goal spiritually. Kaya mga kapatid, we need to set a goal. At salamat, ito yung pagkakataon na makapakinig tayo ng salita ng Diyos and one day, mag-iiwan tayo ng magandang legasiya. Teach and encourage. Salamat sa mga fathers na patuloy nakikipaglaban. Patuloy na in-encourage ang kanyang pamilya. He's saying just like Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Praise the Lord. Investment is very important. Salamat sa mga taong nag-i-invest sa mga buhay po natin. Ako po ay bunga ng investment. Lahat tayo dito, bunga ng investment. Pastor Hill is investing in our life. He is setting a good example in the ministry. Naalala ko po lagi,
Kaya nga mayroong word na fight, 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 patay kung patay, hindi yun sa PSS. Sa full-time. Bilang mga full-time, kaya nga noon, sabi nga ni Pastor, pag may sakit ka, sa palagay mo, abutan ka pa bukas. Ganon siya mag-encourage. Bakit? Hindi pwedeng pairalin yung emosyon. Ako naniniwala naman tayo, lahat tayo mayroong emosyon. Pero pag pinairal natin yung emosyon at pag nanghina na tayo, you will going to quit. Kaya nga mga kapatid, hindi pwede sa ministry yung emosyon ng pairalin. Kaya salamat sa kanyang investment. Sabi ko kanina, ulitin ko, nakikita natin sa court na ito yung investment ng ating simbahan. Investment ng mga members na nagkaroon ng bahagi. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina, how does it feel to be a part of the project of the church na pag nakita mo, wow, dito sa lugar na ito, mamayang hapon, ay may mga taong mag-step up. And they were going to surrender their life in the ministry. They were going to make a decision to serve the Lord. Saan nangyari? Sa Baptist Runs. You have a part. You have a part. Number 3, the last. Not only daily obedience, not only teach and encourage, but also consistency. Consistency. Pag sinabi natin consistency is the state of being consistent. Consistent, marked by harmony, regularity, or steady, or continuity. Tuloy-tuloy. Walang atras. Ang nakakalungkot, maraming umaatras. At ang nakakalungkot minsan, mas marami pang lalaki ang umaatras kaysa mga babae. Mas matatapang pa yung mga babae. Mga kapatid, maraming challenges sa buhay natin. But don't give up. Be consistent sa lahat na ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi sa lahat ng pagkakataon masaya. Sa buhay natin bilang isang mananampalataya, hindi sa lahat ng pagkakataon nagkakatipon tayo dito at nakikita natin at nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Nakakita tayo ng mga tao, mga men. But there's gonna be a time in your life na ikaw na lamang mag-isa. But let me tell you today, be consistent. Sa mga missionary na kasama ko. Ngayon, nakakatuwa. Kahapon, habang tinitignan ko, nagdatingan yung mga missionary. Wow, pabira, ang dami pala natin. And it's good to have a fellowship just like this. To see the men who are in the field. Subalit, pagbalik natin, tayo na lamang mag-isa. At kung may mga men na tumatayo sa atin, salamat. But ganun pa man, be consistent. Hindi sa ng pagkakataon habang tayo nangangaral, may mga nag-amen. May mga pagkakataon na magagalit sila sa sinasabi natin. Some people, magsasalita sila ng maganda sa atin. But there's gonna be a time na magsasalita sila laban sa atin. But I beg you, be consistent. Be consistent in your walk with God. Be consistent in your ministry. Hindi sa lang pagkakataon ay masaya. Hindi sa lang pagkakataon ay masarap yung kakainin mo. But be
consistent. Kamakailan po, nagkaroon ako ng pagkakataon na bisitahin yung mission doon sa Surigao. Wala na po yung mission doon, ministry, wala na yung preacher. And nagtanong-tanong po ako. Nagtanong ako ng 100 tao. Parang survey yan. Kala ko alam niyo. Pero alam niyo ho, ano ang cause? Discouragement. At sasabihin, pinansyal. Lahat naman tayo dito, problema pinansyal. Well, in fact, wala pa man tayo sa simbahan, may problema na tayo, pinansyal. Nakikinig po ba tayo? Amen? Hindi pa tayo Kristiyano, may problema tayo, pinansyal. At kahit po yung ibang mga tao, they have already their billions, pero sasabihin pa rin nila, pinansyal. Meron bang tao na hindi na problema sa pinansyal? Sasabihin din lahat yan problema natin. But mga kapatid, ang nakita ko lamang dyan, na-discourage, bakit? Inalaw niya ang discouragement na kainin siya at iwanan niya ang gawain ng Panginoon. Laging sinasabi naman ng ating pastor, kahit saan, mahirap. Sabihin niyo yung lugar na madali, pupuntahan natin. Pero, pagdating mo doon, sasabihin mo din, mahirap. Sabihin niyo, madali sa Baguio. Pumunta kayo ng Baguio, tignan natin. Sasabihin niyo, madali sa Fort Bonifacio. Punta kayo ng Fort Bonifacio, tignan natin din. Punta tayo sa probinsya, kahit saan mahirap. Kaya kung ang problema natin ay sarili natin, kahit saan ka pumunta, mahirap. But, if you have something in your mind and something in your heart, whatever discouragement, I do believe we will survive. The only thing to do is we need to be consistent. Tuloy-tuloy lang. Kahit walang bumabati sa atin, sige pa rin. Kahit sasabihin mo, ikaw na lamang mag-isa. Yung binasa natin, nagtakbuhan na lahat. But mayroong isang lingkod ng Diyos na nanindigan, nagpatuloy, at naging consistent. Kaya nga po, salamat sa Panginoon na meron tayong hamon na naririnig. Sulong lang na sulong, huwag uurong. As I close this message this morning, just like the words of the words of the Apostle Paul to his son in faith, Timothy, thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Ang sabi niya, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Be consistent. Kaya sabi niya po, 2 Timothy chapter number 3, in verse number 10, basahin na natin. That's my concluding text or concluding verse right here. 2 Timothy chapter number 3. We know sa verse 1 that we are on the last days. But how he encouraged the young Timothy, sabi ng Bible sa verse 10, but thou hast fully known my doctrine, manner of life,
purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Lystra, at Iconium, at Lystra. What persecution I endured! But out of them, the Lord delivered me. If the Lord delivered the Apostle Paul, God can also deliver us. Now is our time. Ito yung panahon na po natin. Be consistent. Ulitin ko po, iiwanan natin ng lugar na ito. Anong legasiya ang iiwanan mo? Legasiya ba na naging matapat ka sa Panginoon? Legasiya ba na ikaw ay nagpagamit sa Panginoon? Legasiya ba na nag-invest ka sa gawain ng Panginoon? Or legacy ng mundong ito? A very simple message this morning. Ulitin ko po, the meaning of legacy. A long-lasting impact. Brethren, good and bad ay merong long-lasting impact. What impact ang gusto natin? Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Dakilan namin Diyos, Panginoon, maraming salamat po. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ibinigay niyo po sa akin. Salamat po sa pag-sustain niyo po sa aking boses. Have done my part to preach your word for this morning. Manguna po kayo, Panginoon. Pagpalain niyo po ito sa puso ng inyong pong mga anak. Panginoon, I'd like to grab this opportunity, Panginoon, to thank my pastor na nag-invest sa aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa kanyang pagmamahal sa inyo, na yan po ang amin pong tinitignan. Just like the Apostle Paul kay Timothy. Maraming salamat, Panginoon. Continue to be the one to lead us and bless the rest of the conference. Bless these men. Bless their families. Bless their work. And bless their ministries. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Well, let's take advantage of this opportunity that we can come to the Lord. Let's come to the Lord.